Okay, you may be seated. Ulitin natin ang pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot, ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abraham, Yahweh, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ni Yahweh, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyang karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ni Yahweh. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Tatandaan nyo ang sinabi dito, after this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Ang salita ng Diyos ay dumating kay Abraham sa pamagitan ng pangitain. At ang wika niya, do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. But Abraham said, O sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. And Abraham said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him. Narikinig ba kayo? Then the word of the Lord came to him. Anong ibig sabihin nito? Ito po ay nangyayari sa atin ngayon. Ang salita ng Diyos na ipinakikinggan ay dumarating sa inyong pakikinig. This man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir. He took him outside and said, Look up at the heavens and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, So shall your offspring be. Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin nyo, the word of the Lord. As we listen to the gospel, the word of the Lord is coming to us. Dumarating sa ating pandinig ang salita ng Diyos. Tatandaan nyo, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang bisa at kapangyarihan nito ay hindi magbabago, ni hindi nababawasan. Kung ano ang kapangyarihan ng dumating ng salita ng Diyos kay Abraham, siya rin ang kapangyarihan na tinatanggap natin ngayon. Ang pagkakaiba lang natin, basta lang natin pinakikinggan ang salita ng Diyos, hindi natin pinananaligan o pinanampalatayanan. Ang kaibahan ni Abraham, kapag dumating sa kanyang salita na Diyos,
he believed it. Tinatandaan niya at pinananaligan niya ang lahat na sinabi sa kanya ng Panginoon na magkakatotoo sa kanyang buhay. Amen ba? At sabi sa Biblia, sa sandaling ito'y ating tinanggap, pinanampalatayanan at iningatan sa ating puso, tayo ay itinuturing na isang taong matuwid. At sabi sa kasulatan, ang panalangin ng taong matuwid ay agad-agad dinirinig ng Diyos. Amen ba? Now, 4 na salita ang patatandaan ko sa inyo at ibibigay ko sa inyo ngayon. Ang unang pair ay nagsisimula sa letter S and letter R. Kung nakikinig kayo, the second pair is starting with letter S and letter B. Ano yon? SR, SB. As in boy. Nakinig ba kayo sa mabuting balita? Ang sabi ng Diyos, then the word of the Lord came to Abram in a vision, sa isang pangitain. Unang tanong, ano ang pagkakaiba ng vision sa ambition? Vision against ambition. Ano? Magkaparehas ba ito o magkaiba? Anong pagkakaiba? Ang vision ay galing sa Diyos. Ang ambisyon ay galing sa tao. Karamihan sa mananampalataya ngayon ay mayroon ambisyon. Kaya nag-aaway-away sa prayer meeting. Nagkakaroon ng ambisyon na papalitan ang namumuno. May isang disciple dito na noon ay nangarap at nagka-ambisyon na maging punong lingkod ng gawain ito. Inasahin ko siya sa Amerika. Ang lingid sa kanyang kaalaman, yung pinagsasabihan niya ay mga tinawag ni El Shaddai. So, nang makarating sa aking balita, ganun baka ako, salamat sa Diyos. At least mayroon siyang ambisyon. Dahil sa ambisyon niya, nawala sa gawain. Inalis ng Panginoon sa gawain. So, it's better for us to wait for the word of the Lord in a vision. Kapag dumating sa inyo ang salita ng Diyos at inyong pinanaligan at pinaniniwalaan at tinanggap sa inyong puso, magkakaroon kayo ng pangitain. Pangitain. Taas ang kamay nyo. Anong uri ng pangitain ang pakikita sa inyo? Ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ang katuparan ng pangako ng Diyos. Pag sinabing covenant, pangako. Ang pangako ng Diyos ay maaasahan sapagkat ito'y galing sa Kanya at sabi sa Biblia, kapag nagsalita ang Diyos, Kanyang tutuparin. Kapag nangako siya, Kanyang gagawin. Amen ba? So, believing the word of the Lord makes us righteous before the eyes of God. Kapag pinaniligan natin ang salita ng Diyos na dumating sa ating pandinig, isang salita lang ang patatandaan mo. Sa ngayon, sa mensaheng ito, ang ibig kong tandaan nyo, yung unang pair at saka palawang pair is R. Hindi to shopping mall. Is in R. The letter S stands for shield.
Anong ibig sabihin ng shield? Kalasag o pananggalang. Nakikita nyo ang mga sundalo at pulis, mayroon silang mga pananggalang sa dibdib para kung parilin man sila ng kaaway, hindi siya tatablan. Iyon ang tinatawag na, ano yon? Shield o pananggalang. Ibig sabihin, lumipad man ang palaso ng kaaway, panaing ka man, hindi ka tatablan. Sumpain ka man ng sino man, hindi ka tatablan ng sumpa. Dumating ang salot sa ating paligid, hindi ka sasalutin sa buhay. Bakit? Mayroon kang pananggalang. Ano ang pananggalang mo? Si Yahweh mismo. God said to Abram, "Do not be afraid, Abram. I am your shield and your very great reward." Ang pangunahing gantimpala ng Diyos sa tao na sa Kanya ay mananalig at manampalataya ay siya mismo. The greatest reward that we should pray for and aim for is the presence of God in our sight, in our life. Ang presensya ng Panginoon sa ating buhay ang ating pananggalang sa lahat ng salot na dumarating sa ating buhay, sa ating lipunan. Ngayon, ang nabalitaan ko, yung mga hotdog daw, mayroon ASF. Tingnan mo, mayroon din silang abbreviation. ASF. Anong ASF? African Swine Flu. Subalit, sa mga taong may pananalig sa Diyos, kahit ka kumain ng hotdog na yon, hindi ka tatabla ng ASF. Sabi ng Panginoon, according to Mark, lahat ng mananalig sa Kanya at mabautismuhan, magtataglay ng kapangyarihan. Uminom ka man ng lason, hindi ka maano. Huwag mo lang sadyaing uminom ng lason. Huwag ka lang maglalason dahil ibig mong magpakamatay. Marami ngayong mananampalataya na nag-suicide. There are so many suicide numbers today. Why? Because wala silang pananggalang. Ang depression ay isang uri ng karamdaman o palaso ni Satanas na dumarating sa mga tao, lalo na sa mga walang pananampalataya sa Diyos. Subalit sa ating dumarating ang salita ng Diyos at tinatanggap natin at pinananaligan natin ang salita ng Diyos, walang palaso si Satanas na darating sa atin. Amen? Now, the presence of God in our ministry is our shield and reward. Our very great reward is the name of El Shaddai. As we go further in the book of Genesis, in chapter 17, verse 1, it says, "Then the word of the Lord came to Abraham this time and said, I am God Almighty. Ako si El Shaddai sa Tagalog." So nagpakilala ang salitang El Shaddai, pangalang El Shaddai, ay unang nagpakilala kay Abram.
bilang katuparan ng kanyang pangako kay Abraham. As we go further in chapter 17, he said, I am God Almighty. I came before you to confirm my covenant para tuparin ang aking pangako sa iyo. This time, Abraham was already 99 years old. It is almost impossible for him to bear a son. Pero sinabi ng Diyos kay Abraham in chapter 15, ang magmamana ng kayamanan mo ay hindi isang alipin, hindi isang katulong, kundi isang anak na manggagaling sa iyo. Manggagaling sa iyong katawan. At sabi sa talatang 6, chapter 15, in Abraham believed the Lord, believed the word of God, and it was credited to him as righteousness. Dahil sa kanyang pananalig, kinalugdan ng Diyos si Abraham. Nakikinig ba kayo? Kapag tayo ay kinalugdan ng Diyos, mayroon tayong gantimpalang tatanggapin sa Diyos. Amen ba? Sa lahat nakikinig ngayon, nakita ko ngayon sa Facebook, may pinakita sa akin. It is now live on Facebook, this message. And all over the world, this message is reaching out. The word of the Lord is coming to them. Everybody who is listening to this message, as you hear this message, it's the word of the Lord coming to you. Ang salita ng Diyos ang dumarating sa inyo. Hindi lang bilang panauhin, kundi bilang gantimpala sa atin. Bilang gantimpala. Okay. Sino sa inyo ang ibig gantimpalaan? Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang sabi ni Abraham, ano pang gantimpala ang kailangan ko? Sobra-sobra na ang pagpapala mo sa akin. Pero sabi ni Abraham, wala namang magmama nito, kundi ang aking katulong na si Eliezer na taga Damasco. Hindi pa isang Hebreo. Ang sabi sa kanyang Diyos, hindi katulong mo ang magmamana niyang dagdag na kayamanan mo, kundi anak mo mismo. At pinaniniwalaan ni Abraham yon. Ni Abraham. Abraham believed the word of the Lord and it was credited to him as righteousness. Ibig sabihin, si Abraham ay tulad din natin, hindi isang perpektong tao. Maraming kakulangan, maraming kasalanang nagawa din. Subalit dahil sa kanyang pananalig sa salita ng Diyos na dumating sa kanyang pandinig, tinuring siyang isang taong matuwid. At kinalugdan siya ng Diyos. Now, kapag tayo ay nanalig sa salita ng Diyos, tinanggap nating personal ang salita ng Diyos. Tinatanggap nating personal na kaibigan ang Diyos. Hindi lang panauhin, kundi kaisa sa sambahayan ng Diyos. Magkakaroon tayo ng SB. Yung SR, ano yung SR? Shield and reward. Pananggalang at gantimpala. Mayroon pang dagdag doon. SB. Ano ang SB? Tatandaan natin, sabi ni Abraham, ano pang gantimpala ang ibig kong tanggapin? Wala namang magmamana niyan. Anong gantimpala ang ipinangako ng Diyos kay Abraham? Iyon ang SB. Ano? Gusto nyong malaman?
Sino gustong malaman? Sa Sabado.